Nilikha ng mag-asawang Nolan, ang malaking gawa ng science fiction na The Peripheral, ay tinawag na bersyon ng TV ng Ready Player One. Hello at maligayang pagdating sa pelikula. Sa taong 2032, mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng tao. Ang mga gaming device ay maaari ding magparamdam sa mga manlalaro na parang totoo. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay kumikita sa pamamagitan ng paglalaro upang makakuha ng kagamitan para sa iba. Biglang kailangan umihi. Hiniling niya sa kanyang kapatid na si Emily na maglaro ng isang laro para sa kanya. Si Emily ay isang mahusay na gamer. Pagkasuot niya ng maskara, agad siyang pumasok sa mundo ng laro. Hindi niya inaasahan na pagkapasok niya, kailangan na agad siyang makipagbarilan. Si Emily, dahil sa kanyang napakagaling na kakayahan sa paglalaro, ay matagumpay na pinamunuan ng kanyang mga kasamahan sa isang organisadong pag-atake. At madali nilang natapos ang level. Kasabay nito, nakatanggap sila ng $1,000 na bonus. Sa sandaling ito, umuwi ang kanyang nakababatang kapatid. Ibinato ni Emily sa kapatid niya ang device, at sinabing wala namang mangyayari dito, at mas mabuting maghanap na lang ng stable na trabaho. Pagkatapos, pumunta si Emily sa trabaho. Malapit na siyang matapos sa trabaho nang makatanggap siya ng misteryosong package. Pagkabukas niya, isa itong gaming device na ipinadala ng isang misteryosong kumpanya para sa kapatid niya. Kahit na tagatanggap lang si Emily, napakahigpit pa rin ng mga security measures. At kailangan pa rin niyang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Pag-uwi niya, sinabi ng kapatid niyang lalaki sa kanya, na ito ang pinakabagong produkto ng Z, isang brain-computer interface device. Sa pagsusuot ng device na ito, mararanasan ang makatotohanang pakiramdam sa laro, kasama na ang pakiramdam ng sakit na maaaring gayahin ng 100%. Ang pinakamahalaga ay mayroon ding napakataas na bonus. Ang pagpapakilala ng kanyang kapatid na lalaki ay humantig kay Emily. Sa tulong ng kanyang kapatid, isinusuot niya ang brain device at pumasok sa mundo ng laro. Tama nga ang sinabi ng kapatid ko. Ang larong ito ay napakamakatotohanan. Kahit sa pagmamaneho ng motorsiklo, may mga palaso sa lupa. Sa sandaling ito, biglang may narinig si Emily na boses ng isang estrangherang babae sa kanyang isip. Sa gabay ng babae, dumating si Emily sa Buckingham Palace sa laro. Inakala pa rin niya na tulad ng dati. Malapit na namang magkaroon ng matinding labanan. Hindi niya inaasahan na ang babaeng M ang maghahatid sa kanya pauwi. Kung ang gumagawa ng misyon ay ang kanyang nakababatang kapatid. Naniniwala si Emily na tiyak na hindi niya ito matatapos. Ngunit ang mga babae ay nauunawaan ang mga babae. Alam ni Emily kung paano makipag-usap para maiuwi siya. At totoo nga, masaya silang nag-usap ng babae. Inihatid ng babae si Emily sa kanyang Rolls Royce. Pagkasakay pa lang sa kotse, hindi na makapagpigil ang babae at hinalikan si Emily ng buong pagmamahal. Muling umasa si Emily sa mga pahiwatig sa kanyang isip. Kinuha niya ang isang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa. Inilagay ang bote ng gamot sa ilalim ng ilong ng babae. Agad na nawalan ng malay ang babae. Napansin ng robot driver ang kakaiba. Ngunit naunahan na siya ni Emily pagkatapos ng pakikipagbuno. Matagumpay na napatumba ni Emily ang driver. Ayon sa mga pahiwatig sa kanyang isip at mga arrow sa lupa, ipinork ni Emily ang Rolls Royce sa isang eskinita. Nandito na ako. Biglang nawala ang pader. Sa wakas ay nakita ni Emily ang may-ari ng boses, ang Black Widow. Pagkatapos makipag-usap sa Black Widow, nalaman ni Emily na ang Black Widow ay isang NPC na umiiral lamang sa mundo ng laro. Alam niya ang kanyang pagkakakilanlan, at itinuro din ang pagiging tao ni Emily. Pareho silang mausisa sa isa't isa. Ngunit sa puntong ito, tapos na ang misyon, at ibinalik si Emily sa totoong mundo. Lubos na namangha si Emily sa ganoong makatotohanang laro, ngunit mas masaya pa ang kanyang nakababatang kapatid kaysa kay Emily. Dahil nagpakita si Emily ng S-rank sa laro, direktang nagpadala ang kumpanya ng laro ng malaking halaga ng pera sa kanila. Ang halagang ito ay sapat na para sa pamilya ni Emily upang mabuhay sa loob ng 3 o 4 na buwan. May dahilan sina Emily at ang kanyang nakababatang kapatid upang maghangad ng pera. Ang kanilang ina ay malubha ang sakit, at ang tanging paraan ay ang mamahaling gamot sa kama. Ang neural device na nakatanim sa kanyang kapatid ay nangangailangan din ng mamahaling gamot upang maprotektahan ang sakit. Nang makuha ang malaking halaga ng pera, tuwang-tuwa ang magkapatid na Emily at gusto nilang magdiwang. Ngunit nang tumayo si Emily, muntik na siyang mahimatay. Dahil ang brain device ay konektado sa nervous system ni Emily, nagdulot ito ng malaking side effect sa kanyang katawan. Gayunpaman, iniisip ang kasalukuyang buhay. At dahil na rin sa interes niya sa laro, hindi na inalintana ni Emily ang mga iyon. Kinabukasan, sabik na isinuot ni Emily ang brain link device. Ngunit pagpasok pa lang niya sa laro, nasaksihan niya ang eksenang ito. Sa pilitan siyang nakatali sa operating table. Sinabi naman ng Black Widow na bubutasan niya ang mga mata niya. Ipinaliwanag ng Black Widow sa tabi niya, upang matapos niya ang misyon ng maayos. Kailangan kitang palitan ng mata. Maliit lang itong operasyon. Hindi na kailangan ng anesthesia. Matatapos ito sa loob ng 3 o 4 na oras. Sa totoong buhay, takot na takot si Emily. Gusto niyang lumabas kagad sa laro. Tila nabasa ng Black Widow ang iniisip ni Emily. Diretso niyang sinabi na huwag itong subukan. Dahil siya lang ang makakaputol ng koneksyon. Ang sakit sa larong ito ay 100% na muling nilikha. Tiniis ni Emily ang matinding sakit para sa operasyon. Ngunit sa huli, nawalan pa rin siya ng malay. Nang magising siyang muli, nakita ni Emily ang sarili niya sa isang sasakyan. Ang mata na kakalagay lang niya ay gumana. Madali niyang na-unlock ang iba't ibang uri ng security door. At sumakay sa elevator kasama ang Black Widow. Mabilis na bumababa ang bilang ng palapag. Hindi lang maraming kakaibang kagamitan ang nakita ni Emily, kundi pati na rin ang mga balyina sa ilalim ng dagat sa isang palapag.
Nagtataka si Emily kung anong lugar ito, ngunit ngumiti lang ang Black Widow at umiwas. At dinala si Emily sa isang madilim na silid. Sinabihan niya si Emily na sumilip doon. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon at mahigpit na hinawakan si Emily. Mukhang matutulungan ng device na ito si Emily na makakuha ng mana. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang daanan. Sinabi ni Black Widow kay Emily na iyon ang kanilang kalaban. Sumugod si Emily para labanan ng lalaki ngunit binalik niya ito. Sinubukan ni Black Widow na tumakas, ngunit tinamaan din siya ng air pressure shot. Ginawa ni Emily ang lahat para makawala sa pagkakagapos. Nagtagumpay siya, kasabay nito, natuklasan din niya, na ang kanyang kamay ay isang robotic arm. Habang nakikipagbuno si Emily sa lalaki, mabilis na tumakbo ang Black Widow sa elevator. Galit na galit ang lalaki, at binaril si Emily. Doon lang nakalabas si Emily sa mundo ng laro. Siya ay gumapang palabas ng pinto at samuka. Pagkalipas ng 2 araw, nang kumalma na siya, saka lang niya naisip ang ilang kakaibang bagay. Ang pinakamalaking bentahe ng larong ito ay ang simulation. Ibig sabihin, binibigyan nito ang mga manlalaro ng pakiramdam na totoo na parang nandoon sila. Kaya bakit nilagyan ng robotic arm ang karakter sa laro? Hindi ito maipaliwanag. Habang nagtatrabaho, nakatanggap si Emily ng tawag sa telepono. Ang kausap niya sa kabilang linya ay humiling kay Emily na mabilis na mag-login sa laro. Kung hindi, mapanganib ang buhay niya. Binaba ni Emily ang telepono nang hindi na hinintay ang sasabihin ng lalaki. Samantala, nakita ng pulis ng bayan ang mga kainahinalang tao sa gasolinahan. Sinundan niya ang mga ito, ngunit sa isang kurbada, nawala niya ang mga ito. Bumaba ang pulis sa sasakyan para tingnan, ngunit bigla siyang tinutukan ng baril at pinilit lumabas sa kalsada. Inaayos ni Emily ang control room para umuwi. Biglang kinontrol ang lahat ng makina. Ang boses ng estranghero ay muling nagbabala kay Emily. May nag-alok ng $9 milyong sa HCT para patayin siya. Isang profesional na task force ang tumanggap ng misyon. Papunta na sa bahay ni Emily. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagtanto ni Emily ang problema. Nagmadali siyang umuwi sakay ng bisikleta para sabihin sa kanyang kapatid. Sa pagdinig sa sinabi ni Emily, nagtawanan ng kanyang kapatid at mga kaibigan. Ngunit nagpa siya pa ring paandarin ng drone upang suriin ang paligid. Mga veterano silang lahat at ngayon ay nangangati na. Hindi inaasahan, nakita ng drone na may lumalapit. Nagkataon, nagpalipad din ng drone ang kabilang panig. Sinabi ng nakababatang kapatid sa kanyang kaibigan na i-hack ang drone. Pagkatapos, matagumpay na nakakonekta ang lahat. Ibinahagi ang pananaw ng parehong drone. Pagkatapos, bumalik sila sa bahay para kumuha ng armas at naghintay sa pagdating ng kaaway. Ang nagpaplano ay nagpaplano laban sa walang malay. Ang mga taong ito ay pinatay nilang lahat. Sa hinaharap, isang 80 taong gulang na matandang lalaki ang naghahanap ng batang asawa sa VR game. Isinuot niya ang VR glasses, nagsindi ng tabako, at kalmadong pumili ng kasama sa laro. Hindi nagtagal, nakaupo na sa harap niya ang babaeng gusto niya. Masayang nag-usap ang matandang lalaki at ang kanyang kasama. At labis siyang nasiyahan. Ngunit ang kanyang magandang kapalaran ay sinira. Isang estranghero na hindi dapat naroroon ang pumasok, at natural na umupo sa tapat ni Jeffrey. Agad na napagtanto ni Jeffrey na nasira ang kanyang laro. Bago pa siya makapag-react, buong kumpiyansang inilagay ni Lev ang malites sa mesa. Binuksan ito at sinabing, may $10 milyong dito. Gusto niyang patayin ni Jeffrey ang magkapatid na Emily at Burton. Kapag natapos ang misyon, mapupunta kay Jeffrey ang pera. Para ipakita ang sinseridad, maaaring magbigay si Lev ng 2.5 milyon bilang paunang bayan. Ang $10 milyong sa laro ay hindi magagamit sa totoong buhay. Inakala ni Jeffrey na isa itong walang kwentang biro ng hacker. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita ni Jeffrey na may $2.5 milyong na nailipat sa kanyang account. Makikita na ang lahat ng sinabi ni Lev sa laro ay totoo. Para makuha ang natitirang 7.5 milyon. Ngayon, hindi maiiwasan na maalis ang magkapatid na Emily. Bago yan, si Emily, para habulin ang katotohanan. Muli niyang isinuot ang brain device sa laro. Masiglang sinalubong siya ni Steven. Pero hindi masaya si Emily. Hindi niya alam kung bakit biglang may dumating na espesyal na puwersa para tugisin siya. Hindi nagpaliwanag si Steven at inilabas si Emily sa labas. Nang makita niyang tinitingnan ni Emily ang paligid, ipinaliwanag ni Steven na ito ang London noong 2100. Sinabi rin ni Steven kay Emily, nasa kanyang timeline, ang kanyang ina ay may brain cancer na, at mamamatay sa loob ng 4 na linggo, sa ika-22 ng Setyembre. Ipinakita rin ni Steven ang obituary ng kanyang ina bilang patunay, at sinabing mayroon silang bakuna para sa sakit ng ina ni Emily. Basta hindi gumawa ng gulo si Emily at sumunod lang, matutulungan nila ang kanyang ina. Pagkatapos makalabas sa mundo ng laro, nagmamadaling hinanap ni Emily ang kanyang ina para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay lalong nagpatunay sa sinabi ni Steven. Hindi na siya magtatagal. Gusto lang niyang pahalagahan ang huling mga araw. Walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Emily na bigyan ng bakuna ang kanyang ina. Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya bumalik si Emily sa mundo ng laro. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang natuklasang ilang katotohanan. Ang Black Widow ay isang tekniko ng laro na may napakataas na awtoridad. Dati siyang sinuhulan ni Lev. Ngunit ngayon ay nawala na siya ng walang bakas. Kaya't sabik na sabik si Lev na malaman ang kinaroroonan ng Black Widow.
Iyon ang dahilan kung bakit niya hinanap si Steven bilang tagapamagitan upang makipagnegosasyon kay Emily. Nang malaman na ni Emily ang layunin ni Lev at ng kanyang mga kasama, mas naging kumpiyansa siya. Nagbigay lang siya ng isang kondisyon, pagalingin ang kanyang ina. Kung magagawa niya, sasabihin niya kay Lev ang lahat ng gusto nito. Kasabay nito, ang pulis na naka-duty ay nakakita ng kakaibang sitwasyon. Isang tasa ng kape ang lumulutang mag-isa sa ere. Lumapit ang pulis na may pagtataka at tiningnan ito. Pagkatapos ay bahagya niyang iminagayway ang kanyang kamay. Ang tasa ng kape ay natumba at bumagsak sa lupa. Tila may napagtanto ang pulis. Inabot niya ang kanyang kamay pasulong. Nakakita siya ng kotse. Pinindot ng pulis ang isang button sa kotse. Ang buong sasakyan ay nawala sa invisibility mode. Sinubukan niyang isara ang pinto, at nawala ang sasakyan. Isang high-tech na sasakyan ang lumitaw sa liblib na bayan na ito. Agad na nag-ingat ang pulis. Maingat siyang naghanap ng mga pahiwatig sa loob ng sasakyan. At totoo nga, nakakita siya ng bala sa ilalim ng upuan. Naalala ng pulis ang kapatid ni Emily. Ibig sabihin, ang grupo ni Burton, ang mga sundalong nagretiro. Kaya pumunta siya sa bahay ni Burton para magtanong. Nakita ng mga bantay ang pulis. Mabilis silang umatras para si Burton ang humarap. Ang paliwanag ni Burton ay perpekto. Umalis ang mga pulis kahit may pagdududa. Habang nagtatanong ang pulis kay Burton, nakuha rin ni Burton ang impormasyon tungkol sa sasakyan. May 2 bagong modelo ng SUV na iniwan sa kalsada. Gumamit ng bagong teknolohiya ng stealth. Nang marinig ni Emily ang sinabi ni Burton, natakot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga bagay-bagay. Hindi bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. At sa katunayan, hindi ito masisiguro. Halos tuluyan nang bumagsak si Emily. Hindi rin siya makatulog ng maayos sa gabi.